Mga kaigsunan, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Ato na sab nga gipasalamatan og gidayeg ang Dios niining oras may kaigsunan sa kabuntagon sa iyahang paguban usab kanato. Sa lugway na usab sa atong matag usa ka hinulaman nga kinabuhi mga igsoon. Karon nga buntag ni sa Ephesians chapter 1 verses 13 to 14 niadtong miaging mga adlaw atong gihisgutan mga kaigsuonan ang mahitungod sa plano sa amahan para sa iyahang church sa mga Kristohanon o ang pag-purchase usab sa mga katawhan sa dugo ni Jesus Christ o karon ang Holy Spirit mga igsoon mo'y mo preserbar nato. So, I hope nga ang mensahe karon mahimong blessing sa imong kinabuhi. Igsoon. Ephesians chapter 1, 13 to 14. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Magprayo na ta. Amahan nga langit nun, Diyos nga labing gamhanan, nagapasalamat mig nagaday ganimo nining oras Lord sa kabuntagon. Itugot nimo Diyos nga imong pulong makabaton og luna sa among kasing-kasing. Hatagan minimog dugang sa labutan niini. Dalaygon, balaan og bulahan kalod nga Dios nga among gisimbaw ka among gialagaran. Dalaygon ka sa way katapusan in Jesus name. Amen. Mga kaigsuunan, atong hisgutan ang unsa may gibuhat sa Holy Spirit may igsuon diri sa atong kinabuhi sa mga born again believer. Kung miingon kog born again believer kanang mga tao nga tinuod gyud nga naghinulsol, mga tao nga tinuod gyud nga nagdawat sa Ginoo sulod sa iyang kasing-kasing o sa ilang kasing-kasing nga ilang manluluwas. Actually, ang presence mga igsoon sa Holy Spirit within the hearts of a repentant believer, His presence serves as a special seal on our heart, silyo. Kung moingon galitag silyo, nagtimaan man na siya ownership. Like for example, kanang usa ka butang dunay official seal. Kanang mga organisasyon nga narehistro sa SEC na ama na sila dry seal. So kung matatakan galing na siya dry seal, ang but pasabot nga kana nga mong papilis na bilong na sa usa ka organisasyon. Pero kung aritas mga companies, ang mga companies na sila mga seal, timaan nga kanaila. Mao na nga ma-identify nimo ang Coke ug ang Pepsi. O, di ba? Dayon na ay mga ipambutang diha nga timaan nga ilaha gina. Ug dili kay kanang seal nag-certify na siya ownership. Ang seal usab naghatag sab na siya og seguridad. Palit kag tubig, silyado. Ang atong kwintador sa kuryente, silyado, di na pwedeng dala-dali o nag-ukab nimo. Ang atong kwintador sa tubig, silyado. O kung ang atong tubig nga ginainom, sealed na siya mga igsoon, security nga kana limpyo gyud. O kanang seal sab, naghulagway sab na siya sa usa ka finished transaction. Mukuhag transcript of records ang estudyante nga nahuman siyang kolehiyo. Ang registrar niya na tataka na siya og silyo humbot pasabot human na. Ang Holy Spirit siya ang silyo sa atong kasing-kasing. In whom we also trusted. Misalig ka. Kinsang imong gisaligan kanang home din ha. It is no other than the Lord Jesus Christ mga igsoon. Misalig ka sa Ginoo. Nganong ang tao misalig sa Ginoo? Because he heard the word of truth
the gospel of our salvation. Nakadungog siya makaigsuunan sa pulong sa kamatuoran o nga kini mao ang maayong balita sa atong kaluwasan. By the way, unsa man ang gospel ato ning sabton ha? Gusto na kong makita nato ni haron nga at least nga do na may gamay nga ideya ug unsa gining gospel mga igsoon. Matud pa sa pulong sa Dios. 1 Corinthians chapter 15, 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, ingon si Paul, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, by the gospel. Naluwas mo sa gospel. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Kung nakahinumdum pa mo, gawas lang kung taphawra ang inyong pagtuo. May mga taong magdawat-dawat la sa Ginoo, pero dili gyud tinuod nga naghinulsol. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Mga igsuon, ang tao maluwas pinaagi sa maayong balita kung sincero ang iyang paghinulsol o ang iyang pagdawat sa Ginoo, mga igsuon. Mao na siya ang maayong balita, mga kaigsuonan, the gospel. Human ang tao midawat sa Ginoo, gisilyuhan siya. Ang silyo, ang Holy Spirit gyud mismo, mga igsuon. Mao na ang nakanindot diha. Ug dili kay kana lang ang trabaho sa Holy Spirit nga isip silyo. Ang Holy Spirit sa mga kaigsuonan mo convict na siya sa tao sa iyahang sala. O matantandugo ng iyang kasing-kasing nga makaila siya nga makasasala giday siya. John 16 verse 7, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter. Now, ang Comforter nag-refer sa Holy Spirit, will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. Mutat sa tagamay. The Holy Spirit, He is a person. Persona siya. Gitawag siya diri nga Him. Him. Nag-refer sa usa ka persona. And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Ingon si Jesus sa dihang maabot na ang Holy Spirit, iyang badlungon ang kalibutan sa sala, sa pagkamatarong o sa paghukom. Mga igsuon ngano nga sala? Kay miingon pa si Jesus, because they believe not on me. Kung ang tao, because of his unbelief, dili siya mutuos Ginoo, dili siya mudawat sa Ginoo, ang iyang sala gitawag na siya unbelief. Sa dihang i-reject niya ang salvation sa Ginoo, nakasala ang tao ni ana. Mao na nga ma-convince ang tao nga siya makasasala kung iyang i-reject o bisan pag dili niya i-reject, minsan nakasala siya sa dihang i-reject niya ang maayong balita sa Ginoo. Konviktahon sa Holy Spirit ang tao. Mao na nga ang tao mo respond siya. Ginulsol ba siya o iya bang i-reject ang Ginoo? Of righteousness. Mga kaigsuonan, kanang of righteousness, actually naghulagway na siya sa personal righteousness sa Ginoo. Diin ang Holy Spirit, ang pagkamatarong ni Kristo nga naa niya, ihatag ngadto sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Nga ang pagkamatarong ni Kristo ibutang diha niya, gitawag na siya og imputation, giisip ba? Sa dihang ang usa ka tawo nakasala siya o makasasala, naghinulsol sa mga sala, iyang gidawat si Kristo sa iyang kasing-kasing, iyang personal Lord and Savior. Ang pagkamatarong ni Kristo ibutang niya nang maong tawo. Mao nang miingon si King David, even as David also describeth the blessedness of the man
unto whom God imputeth righteousness without works. So mahimong matarong ang tao sa dihang naghinulsol siya, iyang gidawat si Kristo tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo ibutang diha niya, mga igsoon. Mao na ang mudala nato sa langit, dili ang atong pagkamatarong, ang pagkamatarong ni Kristo nga atong naangkon ug atong gidawat, mao ni makadala nato sa langit, mga igsoon. Importante gyud ang paghinulsol of judgment, because the prince of this world is judged. Word nga judge, mga igsoon, ang but pasabot ni ani nga sa John 12:31, now shall the prince of this world be cast out. Ang but pasabot ni ini, una nga ang tao wala nay katungod ang demons, ang devil, pag dumala niya ni adtong mga tao nga nagtugya na sa ilang kinabuhi nga dos Ginoo, ug wala na siya ay power to enslave aron yang gubon ang kinabuhi sa usat ka tawo, kay gilaglag na iyang trabaho, gijudge na ang buhat sa devil ni Jesus Christ. Ang kamatayon ni Kristo, makaigsuunan, mo'y mihukom niya. Gitawag na siya judicially overthrow him, and he was thereupon cast out or expelled from his usurped dominion. Ang taong manggod nga walay Kristo, may igsuon, gidumala na siya sa daotang spirito. Apan ang Ginoo mismo gyud miambit siya sa unod ug dugo, may igsuon, matod pa sa Hebrews 2:14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. Ang but pasabot, nagpakatao ang Ginoo, unsay tuyo, that through death, pinagis pagpakamatay ni Kristo dito sa cross, he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Sa dihang si Kristo nagpalansang sa cross, nagpaaga sa iyang bililhon nga dugo, nagtuo ang yawa nga iya nang nabuntog si Kristo, pero nabali ang nahitabo dito sa cross, gibuntog ni Kristo, makaigsuunan, ang devil. Og dili kay kana lang, bisan pa ang mga demons, mga igsuon. Colossians 2:15, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Ang sabot-sabot, gidisarmahan ni Jesus Christ ang mga rulers and authorities. Iyan ang gipakita, iyang gipasundayag, mga kaigsuunan. Iyang gipukan, iyang gipildi sila didto sa cross, gipasundayag gid sa Ginoo. Mao lagi na nga nabali. Nagtuang yawa nga sadyang ilansang na si Kristo sa cross, pildi na ang Ginoo kay dili na makalihok, pero wala siya kahibalo nga didto sa cross gipukan sa Ginoo ang devil og ang mga demons, mga kaigsuonan. O gawas pa ni ana ang Holy Spirit, ate mani, ang Holy Spirit usab mupuyo sa kasing-kasing sa born again believer. Mupuyo siya, mga igsoon. Ingon ng Bible sa 1 Corinthians 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you? Kanang pulong may igsoon nga temple, ang but pasabot, naa diha nagpuyo ang Ginoo diha kanimo. Kaniadto ang Ginoo gusto makigtagbo nila, mao tong gipatukod sila tabernacle, tent man to, then katong temple permanente na gyud nga place. Diin ang Dios makigtagbo nila. Karon sa atong panahon, kutob sa mga born again believer katong nagdawat sa Ginoo, ang iyang body temple na sa Dios, naa diha ang Dios mipuyo kaniya ang Holy Spirit, mga igsoon. Og ang nakanindot kay ang Holy Spirit dili na sulod gawas, permanente na siya diha sa imong kasing-kasing kung ikaw sincero gyud nga nagdawat sa Ginoo. Gawas lang kung taphaw ra ang imong pagtuo, igsoon. Mao na, mga kaigsuonan, and ye are not your own. Ikaw ug ako, dili na kita mo itagyas tong kaugalingon. Kinsa naman di ay? Natural ang mipalit nato. Ikaw ug ako, gipanag-iya na ta sa Dios. And that is the reason why
We have to follow God's will. We have to follow God's command because we are not our own, my friend. We are God's. So, mao na siya makaigsuunan. O another pa yun mga igsuon, the Holy Spirit is our down payment. Pananglitan karon ay namaligya sa ato, common sa ato ang nasod na ay mo baligya. Maligya barog mangga, pinya, or watermelon na anadaghan dito. Og miingon tong sa katao, pila ni? Ingon siya, okay ni. Akong baligya ni, ibutan na natog tag 100 ang kilo. Sige, paliton ko na tanan. Pilay kantidad? 5,000. Sige, ako kang downan og 3,000 kaya ako lang nang balikon unya. That is it. Mao na ibot pasabot sa pulo nga down payment. Gitawag na siyang earnest sa Old King James. O gawas pa ni ana mga igsuon, mo garantiya na sa atong eternal security nga once ang tao nahimo ng anak sa Dios, dili na siya mabakoy nga mahimo pa siyang anak sa yawa. Hinuon ang mga anak sa yawa sa diyang maghinulsol mo dawat ni Kristo mahimong anak sa Dios. Pero ang pagkaanak sa Dios, once anak ka, anak na gyud ka. May ka nga ba, so dili magiday mawang ang kaluwasan sa Kristohanon, dili gyud. Kung sincero ka gayud nagdawat si Ginoo, atong basahon na, aron matinawan ta ni Book of John. Sa Book of John makaigsuunan, nagsulti ang pulong sa Dios. 27, John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kung tinuod ka gyud nga karnero sa Ginoo, nakaila ang Ginoo nimo, ug ikaw kung karnero ka gyud sa Ginoo, mosunod ka gyud sa Ginoo. And I give unto them eternal life. The question is, unsay gihatag? Eternal life. Kinsay gahatag? Ang Ginoo. Unsa maning eternal life? Mayo kag eternal life, dili na siya putol-putol. Na may uban naghunahuna nga kun ang usa ka tawo nakasala siya, ang iyang kauluwasan mawala. Niining kalibutan na dili pa ta exempted sa sala. Makasala pa ta pero dili ta mag-enjoy sa sala. Kung ang anak sa Dios iyang gituyuan gyud nga anak nga Ginoo maghimo siya dautan, kastiguhon siya sa iyang amahan nga langitnon mga igsoon. And they shall never perish. Marang iyon Jesus Christ never perish. Dili na gyud malaglag ang tinuod nga anak sa Dios. Gawas lang katong nagpaanak-anak lang. Gikanang gitawag og mga bastardo. Neither shall any man pluck them out of my hand. Sumo na siya makaigsuunan. Ang Holy Spirit, siya ang garantiya nga kita anak na sa Ginoo. Garantiya sa atong eternal security. So mo na maigsuon, ang Holy Spirit mo ay nag-preserve nato. Pagkanindot mga kaigsuunan. Now, I would like to tell you this morning, ikaw na minaw ka sa mensahe, unya wa pa jud kay assurance. Kay ang tao doon na magini katapusan ng atong kinabuhi higala. Naay katapusan ayaw pagtuo nga you will stay forever in this physical life. Doon na ko'y amigo, minsan gusto kong maabot og 200. Pero sa 63 pa yung edad, patay na siya. Naay katapusan. Unsa may buhaton na ko, pastor? Now, ang imong buhaton, ang giingon sa Bible, repent therefore and believe the gospel. Repent therefore and believe the gospel pag hinulsol og tuuhi ang maayong balita. Unsa ang maayong balita? Si Kristo nagpakamatay tungod sa atong mga sala, sa imong mga sala, suma sa kasulatan, gilubong siya og nabanhaw pag-abot sa tulog adlaw suma sa kaluwasan. So kung wa pa nimo maangkon ang Ginoo, angkon na siya. Og alang ninyo mga Kristohanon, Christians, listen, it is
a necessity. We are charged, we are commanded by the Lord to share the gospel, to teach the gospel of salvation, mga kaigsuonan. That is the reason why God, the Lord Jesus Christ, saved you and me, because we are mandated to share the gospel. Ayaw tague ang maing balita nga imong naangkon, i-share ni ngadto sa uban. So mga kaigsuonan, daghang kayong salamat. I hope nga ang mensahe karong buntaga mohatag nig encouragement nato. So kininausab ninyong higala, Pastor Jonathan Colonia. Good morning, og ang Dios padayong magpanalangin kaninyo.